Naghain ako ng almusal. Ang manugang kong si Vala ay nagreklamo mismo sa harap ng kanyang mga kaibigan. Iyan matandang babae, luto lang ng masama ang alam. Hindi ko alam kung paano ko siya tiniis. Tumawa silang lahat. Ngumiti ako. Tahimik kong kinuha ang mga tasa at nagtungo sa aking silid. Makalipas ang 2 oras, isang truck ang huminto sa harap ng bahay at bigla siyang napalunok. Alam kong tila imposible. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Paano kaya naranasan ng isang 68 taong gulang na babae ang sandaling iyon? Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang eksaktong nangyari noong Martes ng umaga. Dahil mahalaga ang bawat detalye, bawat salita na narinig ko, bawat hininga na pinigil ko habang yakap ang mga tasa ng porcelain sa aking dibdib. Kung gusto mong malaman kung paano nagtapos ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel upang hindi mo mapalampas ang anumang detalye ng paparating. 9:00 na ng umaga. Gising na ako mula pa 6:00 upang ihanda ang perpektong almusal. Pancakes na gawa sa bahay na may maple syrup, scrambled eggs na may cheddar cheese, sariwang kape na may cinnamon, at mga pastries na binili ko sa Old Man Kiko's Bakery, ang 4 na block ang layo na nagbubukas habang madilim pa ang kalangitan. Isinuot ko ang aking apron, ang may kulay kahel na bulaklak na ibinigay sa akin ni Enrique 15 taon na ang nakalipas, at inilipat ko ang bawat palayok ng may pag-ingat. Ipinaalam sa akin ni Vala gabi bago iyon na dadalhin niya ang kanyang mga kaibigan. Mommy Esther, sabi niya sa akin sa boses na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Darating ang mga kaibigan ko para sa almusal bukas. Magluto ka ng masarap. Okay. Mommy Esther, iyan ang tawag niya sa akin. Hindi lang Esther, hindi mother-in-law ng may pagmamahal. Laging iyang Mommy Esther na tila isang obligasyon, isang formalidad, isang bagay na kailangang tiisin. Ngunit inihanda ko ang almusal tulad ng dati nang may pagmamahal. Dahil ang bahay na iyon, ang mga dingding na iyon, ang kusina na iyon kung saan pumapasok ang araw sa bintana tuwing umaga at pinipinturahan ang lahat ng ginto ay ang buong buhay ko. 40 taon ng pagpapakasal ang nabuhay sa pagitan ng mga puting tile na iyon. 40 taon ng tawanan, ng luha, ng mga pagkain na ibinahagi kasama ang aking Enrique. 3 taon nang wala siya, 3 taon mula nang magpa siya ang kanyang puso na sapat na. At 2 taon na ibinabahagi ko ang aking tahanan kay Daniel, ang aking kaisa-isang anak, at sa kanya, si Vala. Ang mga kaibigan ay dumating 8:30. 4 na babae sa pagitan ng 30 at 35 taong gulang, nakasuot ng mamahaling sportswear, may dalang mga brand name na bag na hindi ko halos makilala. Pumasok sila ng tumatawa, nag-uusap tungkol sa yoga, tungkol sa mga biyahe, tungkol sa mga bagong restaurant. Mabango, sabi ng isa sa kanila, ang may kayumangging buhok at blonde highlights. Ang manugang ko, sagot ni Vala. At may isang bagay sa tono niya ang nagpahigpit sa aking tiyan. Lagi siyang nagluluto. Iyon lang ang alam niyang gawin. Ngumiti ako. Naghain ako ng mga plato. Puno ang mga tasa ng kape. Gumalaw ako sa sarili kong kusina na parang isang anino, hindi nakikita, kapaki-pakinabang lamang para sa paglalagay ng mga bagay at pagkuha ng mga bagay mula sa lamesa. Kumain sila. Kinutya nila ang isang kapitbahay. Nag-usap sila tungkol sa isang bagong gift. Nagreklamo sila tungkol sa kanilang mga asawa, tungkol sa kanilang mga trabaho, tungkol sa kung gaano kahirap makakuha ng magandang tulong. At pagkatapos, nangyari iyon. Nasa kusina ako, naghuhugas ng unang mga palayok nang marinig ko ang boses ni Vala na tumaas sa ibabaw ng iba, malinaw, malakas, nang walang pag-aalala kung maririnig ko siya. Ang matandang babae na iyon, luto lang ng masama ang alam. Seryoso, hindi ko alam kung paano ko siya tiniis. Katahimikan. Isang segundo ng katahimikan kung saan tumigil ang mundo at pagkatapos ay ang tawanan. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay tumatawa. Tumatawa sa akin. Tumatawa sa almusal ko. Tumatawa sa aking pag-iral. Nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng tubig na may sabon. May naramdaman akong nasira sa loob ng dibdib ko. Isang bagay na nagkakalansing sa loob ng maraming buwan, ngunit hanggang sa sandaling iyon ay lumalaban. Pinunasan ko ang aking mga kamay. Huminga ako ng malalim at lumabas ako ng kusina. Tiningnan nila akong lahat nang pumasok ako sa dining room.
Si Vala ay may ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiti na nagsasabing, nag-usap ako tungkol sa iyo at ano ang gagawin mo tungkol dito. Wala akong sinabi. Umiti lang ako. Ang ngiti na iyon na aking perpekto sa loob ng 2 taon ng pamumuhay bilang isang bisita sa sarili kong bahay. Ang ngiti na iyon na nagtatago ng luha, galit, pagkabigo. Kinuha ko ang mga walang laman na tasa, isa-isa. Nakikinig ako kung paano sila patuloy na nag-uusap. Kung paano lumipat na si Vala sa ibang paksa na parang walang nangyari, na parang hindi niya lang pinunit ang isang piraso ng kaluluwa ko. Naglakad ako papunta sa aking silid, ang tanging silid na akin pa rin sa 2 palapag na bahay na ito na aking itinayo gamit ang pawis ng aking noo at pagmamahal ng aking asawa. Isinara ko ang pinto sa likod ko at pagkatapos lamang, tumigil ako sa pangiti. Umupo ako sa gilid ng aking kama, ang kama na iyon kung saan natulog kami ni Enrique sa loob ng mga dekada, at tumingin ako sa bintana. Ang mga puno ng jacaranda ay namumulaklak sa kalye, kulay ube, maganda, walang pakialam sa sakit ko. Hinawakan ko ang kwintas na perlas. Palagi ko itong suot. Ibinigay ito sa akin ni Enrique sa aming ika-35 anibersaryo. Para sa babae na nagtayo ng tahanan na ito kasama ko, sinabi niya sa akin noong gabing iyon nang may nagniningning na mga mata. Ano ba talaga ang itinayo ko? Isang bahay kung saan tinawag nila akong matandang babae ngayon? Isang tahanan kung saan ipinahiya ako ng sarili. Kung manugang sa harap ng mga estranghero. Hindi ako umiyak. Wala na akong luha para sa mga bagay na ito. Ngunit may nagbago sa sandaling iyon. Isang bagay na malalim, isang bagay na tiyak. Binuksan ko ang drawer ng aking nightstand at kinuha ang luma kong cellphone. Naghanap ako ng isang numero na hindi ko pa na-dial sa loob ng maraming buwan. Si Attorney Arnel, ang abogado na humawak sa lahat ng mga papel ni Enrique, ang lalaki na nasa kasal namin, binyag, birthday, pamilya, kahit na hindi siya nagdala ng aming dugo. Nag-dial ako. Naghintay ako. Esther, ang boses niya ay narinig na nagulat. Anong nangyari? Arnel, sabi ko, at ang boses ko ay lumabas ng mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Kailangan kong pumunta ka rito ngayon. Kailangan ka. Kailangan ko ng tulong. Urgent. Ayos ka ba? Hindi, sagot ko, nakatingin sa saradong pinto ng aking silid. Pero magiging maayos ako. Ibinaba ko ang telepono, itinago ang telepono, at umupo roon, nakikinig sa tawanan na nagmumula pa rin sa dining room. Makalipas ang 2 oras, habang nagpapaalam si Vala sa kanyang mga kaibigan sa pinto, isang truck ang huminto sa harap ng aking bahay. Hindi ito ang truck na inaasahan niya, at ang mukha niya nang makita niya ito, ang mukha na iyon ay sulit sa bawat segundo ng kahihiyan na tiniis ko. Ngunit nauna ako. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang lahat mula sa simula. Paano ako nakarating sa sandaling iyon? Paano ang isang 68 taong gulang na biyuda, tila natalo, tahimik na nagplano ng pinakamahalagang hakbang ng kanyang buhay? Dahil ang hindi alam ni Vala ay isang napakasimpleng bagay. Itinayo ko ang bahay na iyon. Hawak ko ang titulo. At malapit ko nang ipaalala sa lahat kung sino talaga si Esther Ramirez. Upang maunawaan kung ano ang nangyari noong Martes na iyon, kailangan mong malaman ang kasaysayan ng bahay na ito dahil hindi lang ito isang ari-arian. Hindi lang ito mga dingding at bubong. Ang bahay na ito ay ang buhay na patotoo ng 40 taon ng sakripisyo, ng pagmamahal, ng mga pangarap na natamo sa pamamagitan ng pagsisikap. Nakilala ko si Enrique noong ako ay 23. Siya ay isang mechanic sa isang shop sa downtown, at nagbebenta ako ng mga sandwich sa kanto ng Main Street. Nagkita kami sa isang maulan na araw nang inalok niya na ibahagi ang kanyang payong sa akin. Mababasa ang mga sandwich mo, sabi niya sa akin sa baluktot ng ngiti na magpapabaliw sa akin ng 1,000 beses. Nagpakasal kami 6 na buwan pagkatapos sa isang simpleng seremonya. Nag-upa kami ng isang silid sa isang working class neighborhood. Ibinahagi namin ang banyo sa 3 iba pang pamilya. Nagluto kami sa isang electric hot plate. Ngunit masaya kami. Diyos ko, napakasaya namin, balang araw, sabi ni Enrique sa akin, habang nagbibilang kami ng barya bago matulog, magkakaroon tayo ng sarili nating bahay, na may hardin, na may espasyo para tumakbo ang mga anak natin. At nagtrabaho kami para sa pangarap na iyon na parang baliw.
Nagsimulang mag-double shift si Enrique sa shop. Patuloy akong nagbebenta ng mga sandwich, ngunit nagsimula rin akong magtahi ng mga damit sa komisyon. Nagtrabaho ako hanggang madaling araw gamit ang luma kong makina ng Singer, ang makina na sa nanay ko. Dumudugo minsan ang aking mga daliri mula sa sobrang pagtahi. Ngunit bawat dolyar na kinita ko ay napunta mismo sa lata ng kape kung saan namin iningatan ang aming ipon. Inabot kami ng 12 taon. 12 taon ng sakripisyo, ng pagbibigay ng mga bagay, ng hindi pagpunta sa sinehan, ng hindi pagbili ng mga bagong damit, ng pag-ipon ng bawat sentimo na parang ginto. At pagkatapos, noong 1983, binili namin ang lot na ito sa Greenwood Valley. Mas maliit iyon noon, 200 metro kwadrado lang, pero ito ay amin. Noong araw na pinirmahan namin ang titulo, dinala ako ni Enrique sa kanyang mga bisig kahit na nagprotesta ako. Baliw ka. Makikita tayo ng mga kapitbahay, sabi ko sa kanya. Tumawa lang siya. Hayaan mong makita nila tayo. Gusto kong malaman ng buong mundo na ang babae na ito at ako ay magtatayo ng isang malaking bagay dito. Kami mismo ang nagtayo ng bahay. Well, itinayo ito ni Enrique sa tulong ng 2 kaibigan na mason. Naghanda ako ng pagkain para sa lahat, nagdala ng mga brick, naghalo ng semento. Ako ay 29 taong gulang at may higit na lakas kaysa sa naisip ko. Halos hindi pa nakikita ang pagbubuntis ko kay Daniel. Gayunpaman, kahit na nasa sinapupunan ko siya sa loob ng 4 na buwan, nagsimula ang bahay bilang isang solong palapag, 2 silid-tulugan, isang banyo, kusina, at sala, mga block walls na pininturahan ng puti, polished cement floor, mga bintana ng aluminyo. Nakuha namin sa sele. Walang fancy, ngunit ito ay isang palay sa amin. Ipinanganak si Daniel noong Enero ng 1984. Dinala ko siya sa bahay na ito noong siya ay 3 araw pa lang, nakabalot sa asul na kumot na niniting ng nanay ko para sa kanya. Naalala ko, pininturahan ni Enrique ang isa sa mga dingding ng kanyang silid ng mga bituin na kumikinang sa dilim. Kaya, hindi siya matatakot sa dilim, sabi niya sa akin. Lumipas ang mga taon. Nagbukas si Enrique ng sarili niyang shop. Tumigil ako sa pagbebenta ng mga sandwich at inilaan ko ang sarili ko sa pagpapalaki kay Daniel, kahit na patuloy akong nagtahi sa gabi. Unti-unti pinabuti namin ang bahay. Pinalitan namin ang sahig ng tile. Pinalawak namin ang kusina. Itinayo namin ang pangalawang palapag ng maging 1-0 si Daniel. Nakita ng bahay na ito ang lahat. Nakita nito si Daniel na naglakad ng unang hakbang niya sa sala. Nakita nito ang kanyang mga birthday party na may mga pinyata sa hardin. Nakita nito ang kanyang mga gabing puyat bilang isang estudyante sa kolehiyo. Nakita nito kung paano siya umibig kay Vala nang dinala niya ito sa hapunan sa unang pagkakataon 7 taon na ang nakalipas. Ma, sabi niya sa akin noong gabing iyon pagkatapos niyang umalis, sa tingin ko, siya na. Umiti ako at niyakap siya. Kung mahal mo siya, anak, masaya ako. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Vala noong unang gabi na iyon ang nagpabalisa sa akin. Ang paraan na tiningnan niya ang bahay, na para bang sinusuri ito, na para bang kinakalkula ang halaga nito. Ngunit itinago ko ang aking mga pagdududa. Hindi dapat makialam ang isang ina. O, sa tingin ko. Pagkatapos, namatay si Enrique 3 taon na ang nakalipas, isang malaking heart attack habang nagtatrabaho sa shop. Wala siyang oras para magpaalam. Isang mechanic na nagtrabaho sa kanya ang dumating upang ibigay sa akin ang balita. Direct Esther, wala na si Enrique. Tumigil ang mundo noong araw na iyon. 40 taon ng pagpapakasal ang nagtapos sa isang kisap mata. Ang libing ay siksik. Minamahal si Enrique sa kapitbahayan. Ngunit nang umalis ang lahat, nanatili akong nag-iisa sa malaking bahay na ito, walang laman, puno ng mga alaala na masakit na parang mga karayom. Si Daniel ay dumating upang bisitahin ako araw-araw sa unang buwan. Ma, hindi ka maaaring manatili rito ng nag-iisa. Kasal na siya kay Vala sa loob ng 2 taon. Nakatira sila sa isang inuupahang apartment sa downtown. Ayos lang ako, anak, sabi ko sa kanya. Kahit na sa loob ay gumuho ako. Si Vala ang nagmungkahi ng ideya. Mommy Esther, bakit hindi kami pumunta rito at tumira sa iyo?
Sa ganoong paraan, sinasamahan ka namin at tinutulungan mo kaming mag-ipon upang makabili ng sarili naming bahay kalaunan. Kalaunan, ang salitang iyon ay dapat nagpaalerto sa akin. Pansamantala lang, pagpipilit ni Daniel. Hanggang sa makaipon lang kami para sa down payment sa isang kondo. Pumayag ako dahil ang bahay ay naramdaman na napakalaki nang wala si Enrique. Dahil ang katahimikan ay nagpabaliw sa akin, dahil gusto kong maniwala na ang pamilya ang pinakamahalagang bagay. Lumipat sila 2 buwan pagkatapos ng libing. Dinala nila ang kanilang mga gamit sa isang maliit na truck. Huwag kang mag-alala, hindi namin babaguhin ang anumang bagay, pangako ni Daniel. Ngunit si Vala ay may iba pang mga plano. Sa simula, sila ay maliliit na pagbabago. Inilipat niya ang mga mueble sa sala para sa mas mahusay na flow. Mommy Esther, inalis niya ang mga kortina ng bulaklak na aking tinahi at naglagay ng mga minimalist na kulay abo. Mas moderno, hindi ba? Pagkatapos ay dumating ang malalaking pagbabago. Ang wedding portrait namin ni Enrique na nakasabit sa pangunahing sala ay nawala. Inilagay ko iyon sa silid mo upang mas maingatan mo, sabi niya sa akin. Ang mga larawan ng pamilya ay pinalitan ng mga abstract painting. Binili niya ang tablecloth na binurda ng aking lola, ang ginamit namin para sa Pasko at birthday, napunta sa isang box sa storage room. Napakaluma. Mommy Esther, mukha itong masama. Ang kusina ko ay naging tanging kanlungan ko. Hindi gaanong pumapasok si Vala doon. Patuloy akong nagluluto para sa aming 3, naglilinis, naghugas. Ako ay naging housekeeper ng tahanan na ako mismo ang nagtayo. Pansamantala lang. Pagpapaalala ni Daniel sa akin nang sinubukan kong banggitin ang isang bagay ng mahinhin sa sandaling makaipon kami. Ngunit lumipas ang 1 taon, 2 taon at nandoon pa rin sila. At kapaki-pakinabang pa rin ako para sa paghahatid, pagluluto, paglilinis hanggang sa Martes ng umaga na iyon nang marinig ko ang mga salitang iyon. Ang matandang babae na iyon, luto lang ng masama ang alam. At may isang bagay sa loob ko, isang bagay na natutulog mula noong mamatay si Enrique ay nagising. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga na ngayon ng higit sa 45 milyon. Alam ko dahil isang real estate agent ang kumatok sa aking pinto 6 na buwan na ang nakakaraan na nag-aalok na bilhin ito. Tumataas ang halaga ng lugar. Kami ay isang oasis sa gitna ng pag-unlad ng lungsod. 45 milyon, 40 taon ng pawis. Ang aking mana, ang aking ari-arian, ang aking dignidad ay naging mga dingding at bintana, at handa na akong ipagtanggol ito. Ang hindi ko pa nasasabi sa iyo ay kung paano ang pansamantala ay naging permanente. Kung paano unti-unti akong nawala ng espasyo sa sarili kong bahay, hanggang sa naramdaman ko na parang isang intruder na nagbabayad ng upa sa gawaing bahay. Ang unang 6 na buwan ay matitiis. Nagtrabaho si Vala sa isang marketing firm. Umalis siya ng maaga at bumalik ng huli. Nagpatuloy si Daniel sa kanyang trabaho sa isang systems company. May mga routine ako. Naglinis ako sa umaga, nagluto, nanood ng soap opera sa hapon, diniligan ang mga halaman sa hardin na itinanim ni Enrique. Ngunit pagkatapos ng unang taon may nagbago. Nag-resign si Vala sa kanyang trabaho. Pagod na ako, Mommy Esther. Kailangan ko ng pahinga upang hanapin ang sarili ko. Sinabi niya kay Daniel na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo, at ang aking anak, laging napaka-accommodating sa kanya, ay tumango lamang. Ayos lang, honey. Kaya kong suportahan ang mga gastos sa loob ng ilang sandali. Ang iilang sandali na iyon ay naging 1.5 taon. At sa bahay na si Vala sa buong araw, lumala ang mga bagay ng mabilis. Nagsimula siyang magre-decorate ng lahat. Bawat linggo, dumating siya na may mga bag mula sa mamahaling tindahan, mga bagong cushion, mga modernong lampara, mga salamin na may gintong frame. Ang bahay na ito ay kailangang i-update. Mommy Esther, mukha kaming nakatira sa 80. Pinihit ko ang aking mga labi at wala akong sinabi dahil ang mga muebles na iyon na 80 na aking binili gamit ang aking pera, ang wooden living room set na iyon na nakita niyang lipas na ay binayaran namin ni Enrique sa mga installment sa loob ng 2 taon. Isang araw, bumalik ako mula sa pamimili ng grocery at nakita ko na ang mahogany bookshelf sa study, ang itinayo ni Enrique gamit ang kanyang sariling mga kamay, ay nawala.
Sa lugar nito ay isang minimalist na puting mesa. Nasaan ang bookshelf ni Enrique? Tanong ko, nararamdaman ang lalamunan ko na magsara. Oh, Mommy Esther. Puno iyon ng anay. Humingi ako ng mga lalaki na dalhin iyon. Wala na itong silbi. Hindi man lang tumingin si Vala mula sa kanyang cellphone habang sinasagot ako. Ngunit ang bookshelf na iyon Hindi ko matapos ang pangungusap. Ang bookshelf na iyon ay nagtataglay ng mga aklat ni Enrique sa mechanics, ang kanyang mga technical magazine, ang mga litrato mula noong binuksan niya ang kanyang shop. Bumili na ako sa iyo ng bago, mas functional. Itinuro niya ang isang melamine shelf sa sulok. Noong gabing iyon, umiyak ako sa silid ko. Umiyak ako para sa bookshelf na iyon, para kay Enrique, para sa pakiramdam na napakaliit sa sarili kong bahay. Ang mga kaibigan ni Vala ay nagsimulang dumating ng mas madalas, 2, 3 beses sa isang linggo. Umupo sila sa sala na naging pagmamalaki ko, kasama ang kanilang mga designer bag na itinapon sa sofa, ang kanilang mga takong sa coffee table. Naghain ako sa kanila ng kape, snacks, anuman ang hilingin nila. Ako ay naging hindi bayad na empleyado. Mommy Esther, maaari mo ba kaming gawan ng makakain? Laging iyon ang parehong kahilingan, hindi isang tanong, isang utos na nagkukubli bilang kagandahang loob. At naghanda ako ng mga sandwich, salad, snacks, pagkain. Pagkatapos, kukutyain nila sa gitna ng tawanan. Oh, masyadong mamantika. Hindi na ako kumakain ng carbs. Mayroon ka bang mas magaan? Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay ang makita silang tumingin sa aking bahay nang may mapanuring mata, nakikinig sa kanilang mga komento nang akala nila ay hindi ako nakikinig. Ang lugar na ito ay napakamahal ngayon. Ang manugang mo ay may mina ng ginto rito at nag-iisa siyang nakatira. Sayang lang sa espasyo. Kapag sa iyo na, maaari mo itong i-renovate ng lubusan at ibenta ulit o irenta ng mga bahagi. Kapag sa iyo na, ang mga salitang iyon ay nasunog sa aking utak na parang isang mainit na bakal. Isang hapon, habang naglilinis ng study na tinawag na ngayon ni Vala na office niya, nakita ko ang mga papel sa mesa. Ayoko sanang mag-usisa. Talaga, ayaw ko. Ngunit ang pangalan ko ay nandoon sa isang opisyal na dokumento. Ito ay isang property history search. Ang pangalan ko, ang address ng bahay na ito, mga halaga ng buwis, mga presyo sa merkado, mga pamamaraan sa paglilipat ng ari-arian. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang mga papel na iyon. Bakit iniimbestigahan ito ni Vala? Bakit niya kailangang malaman kung magkano ang halaga ng bahay ko? Ibinabalik ko ang lahat ng eksakto sa dati. Wala akong sinabi. Ngunit noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame, nakikinig sa paghilik ni Daniel at Vala sa silid na naging akin at ni Enrique sa loob ng mga dekada. Nagpatuloy ang mga pagbabago. Ang aking silid tulugan, ang tanging silid na pinanatili kong buo, ay nagsimula na ring pasukin. Kailangan ni Vala ng espasyo para sa kanyang mga bagong damit. Mommy Esther, maaari ko bang gamitin ang kalahati ng closet mo? Puno na ang amin. Paano ka magsasabi ng hindi kapag ang manugang mo? Kapag ang anak mo ay tumitingin sa iyo nang may mga mata na humihingi sa iyo na maging understanding. Kaya, pumayag ako, at ang aking mga damit ay napunta sa isang sulok habang ang mga damit ni Vala ay sumakop sa mga lugar kung saan dati nakasabit ang mga shirt ni Enrique, ang mga shirt na iningatan ko pa rin dahil amoy niya. Ang mga halaman sa hardin, ang mga dinidiligan ni Enrique tuwing hapon ay nagsimulang mamatay. Nag-upa si Vala ng isang gardener na pumunit sa mga rose bushes upang maglagay ng synthetic grass. Mas practical, Mommy Esther. Hindi kailangan ng maintenance. Inalagaan ko ang mga rose bushes na iyon sa loob ng 20 taon. Pinupungusan sila ni Enrique tuwing tagsibol. Mayroon kaming pula, dilaw, puting roses. Ang hardin ay may amoy ng kaluwalhasyan noong Mayo. Ngayon, ito ay isang malawak na green plastic na mukhang isang golf course. Tumigil ako sa pagkilala sa aking bahay. Ang mga amoy ay iba. Ang mga tunog ay iba. Ang mga espasyo na dating nagpuno sa akin ng kapayapaan ngayon ay bumabagabag sa akin. At si Daniel. Ang anak ko ay walang nakita o ayaw niyang makita. Ma, gusto lang ni Vala na i-modernize ng kaunti. Huwag mong personalin.
Iyan ang sinabi niya sa akin nang sa wakas ay nagtipon ako ng lakas ng loob upang banggitin ang aking pagkabahala sa kanya. Anak, ito ang bahay ko. Bahay mo ito, ma, pero tahanan din namin ngayon. Kailangan nating magkasundo. Magkasundo na parang hindi ko ginagawa ang lahat upang mawala, upang hindi mang-abala, upang maging hindi nakikita. Pagkatapos, dumating ang araw na nakita ko ang isang bagay na nagpalamig sa aking dugo. Isang Huwebes iyon. Lumabas si Vala kasama ang kanyang mga kaibigan. Naglilinis ako ng mesa sa kanyang office. Ngayon nililinis ko ang office niya. Nang mahulog ang isang folder sa sahig, kumalat ang mga papel, at doon, sa itim na tinta at legal na sulat, ito ay isang power of attorney na pinirmahan ni Daniel, na nagbibigay ng kapangyarihan sa sarili niya na i-administer ang mga real estate assets ni Esther Ramirez, biyuda ni Cordero. Ang petsa, 4 na buwan na ang nakakaraan. Ang anak ko ay pumirma ng isang dokumento na nagbibigay ng kapangyarihan sa sarili niya sa aking mga ari-arian. Kailan? Paano? Bakit hindi niya ako kinonsulta? Hindi ako kayang suportahan ng aking mga binti. Umupo ako sa sahig ng office na iyon, napapalibutan ng mga papel na nag-uusap tungkol sa mga transfer, valuation, mga pamamaraan ng notaryo. At pagkatapos, nakita ko ang isa pang dokumento na nakaprint mula sa isang email. Si Vala ay nagsusulat sa isang taong nagngangalang Patricia. Hindi na magtatagal ang matandang babae. Siya ay 68 at mukhang pagod na. Kapag wala na siya, ang bahay na ito ay magiging sa amin. Napapirma ko na si Daniel sa power of attorney. Ngayon, ito ay isang bagay na lang ng paghihintay ng tamang sandali upang papirmahin siya sa transfer. Ginagawa niya ang lahat ng hilingin ko. Binasa ko ang mensaheng iyon ng 5 beses, 0 beses, hanggang sa ang mga salita ay naging malabo mula sa luha. Hindi ito paranoia. Hindi ito ang imahinasyon ko. Talagang nagpaplano silang kunin ang bahay ko. Talagang naghihintay sila na mamatay ako, o mas masahol pa, para papirmahin ako sa mga papel na hindi ko man lang maintindihan. Ibinabalik ko ang lahat ng eksakto sa dati. Kumuha ako ng mga litrato gamit ang luma kong cellphone. Ang aking mga kulubot na kamay ay nanginginig ng husto na ang mga una ay lumabas na malabo. Ngunit nagpilit ako hanggang sa naging malinaw sila. Lumabas ako ng office na iyon na parang ako ay nahukay sa loob, na parang ang bawat organ ay inalis at isang shell lang ang natira. Noong gabing iyon, nagluto ako ng hapunan tulad ng dati. Inihanda ko ang lamesa tulad ng dati. Umiti ako tulad ng dati. Ngunit sa loob, may nagbago ng tiyak. Hindi na ako ang sumusunod na manugang. Hindi na ako ang walang muwang na ina. Ako ay isang babae na nakita lang ang isang pagtataksil na napakalalim na tumagos sa buto. At ang mga pagtataksil, nalaman ko noong gabing iyon, ay may isang partikular na paraan ng paggising sa mga akala namin ay natutulog. Pagkatapos makita ang mga dokumento na iyon, may nasira sa loob ko na hindi na maaayos. Hindi ito isang dramatic break. Hindi ako sumigaw. Hindi ko hinarap ang sinuman. Ito ay isang bagay na mas tahimik at mas mapangwasak. Tumigil ako sa pagkilala sa sarili ko sa salamin. Ginugol ko ang mga sumunod na araw sa isang uri ng autopilot. Gumising ako, nagluto, naglinis, umiti. Ngunit para bang pinapanood ko ang sarili ko mula sa labas, na para bang ako ay isang aktres na gumaganap ng papel ni Esther, ang matulungin na manugang, habang ang totoong Esther ay nagdurugo sa loob. Mas masahol ang mga gabi. Nagpuyat ako, nakatingin sa mga anino sa kisame. Hinahawakan ang kwintas na perlas na ibinigay sa akin ni Enrique sa aming ika-35 anibersaryo. Para sa babae na nagtayo ng tahanan na ito kasama ko, sinabi niya sa akin noong gabing iyon nang may basa ng mga mata. Kaya, hindi mo kailanman malilimutan na lahat ng mayroon tayo ay dahil sa iyo, dahil sa atin. At ngayon, ang tahanan na iyon ay inaagaw sa akin, piraso-piraso, araw-araw. Nagsimula akong obserbahan ang lahat ng may bagong mata. Ang mga bagay na hindi ko pinansin noon ngayon ay sumisigaw ng kanilang kahulugan sa akin. Ang tingin na ipinukol ni Vala kay Daniel kapag nagsasalita ako. Ang mga tingin na nagsasabing, hayaan mo siya. Alam mo na kung paano siya. Ang paraan na hinawakan niya ang mga dingding, ang webless, na para bang sa kanya na para bang sinusukat niya kung ano ang mananatili at kung ano ang mapupunta sa basura kapag wala na ako.
Isang Martes ng hapon, 2 linggo pagkatapos ng insidente sa almusal, nagpa siya akong suriin pa. Hindi ako proud na sabihin ito, ngunit kailangan kong malaman. Kailangan kong kumpirmahin na hindi ako nababaliw, na ang aking mga hinala ay may batayan. Lumabas si Vala sa beauty salon. Nasa trabaho si Daniel. Ang bahay ay tahimik, maliban sa pagtibok ng orasan sa dingding, ang orasan na inayos ni Enrique ng 3 beses dahil ayaw kong itapon. Pumasok ako sa office na may puso na tumitibok laban sa aking mga tadyang. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang mga drawer ng mesa. Mga folder, resibo, invoice para sa mga bagay na hindi ko otorisado o nakita. Isang resibo mula sa isang tindahan ng alahas, 250,000. Isang puting gintong bracelet, isa pa mula sa isang aspe, 100,000. Kompletong facial rejuvenation package. Mga resibo mula sa mamahaling restaurant. Mga biyahe sa Cabo na hindi ko alam na kinuha nila. Lahat ay sinisingil sa isang credit card na nakita ko sa isa pang papel ay linked sa isang account kung saan nagdedeposito si Daniel ng pera buwan-buwan para sa mga gastusin sa bahay. Ngunit hindi iyon mga gastusin sa bahay. Ang mga iyon ay mga kapritsyo ni Vala. Nagpatuloy ako sa pagtingin at pagkatapos ay nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa hininga ko. Isang quote mula sa isang nursing home. Golden Spring Residence for Seniors, private room, 300,000 sa isang buwan. Full package na may pangangalagang medikal, 400,000 at isang sulat kamay na tala sa sulat kamay ni Vala. Option 1, sabihin sa kanya na para sa kanyang kalusugan. Option 2, hintayin siyang maging mas mahina at ipakita ito bilang pangangailangang medikal, ang aking mga binti ay nabigo. Hinayaan kong bumagsak ako sa upuan ng mesa, ang upuan na pumalit sa bookshelf ni Enrique, at nagsimulang umagos ang luha ng walang kontrol. Hindi lang nila gusto ang bahay ko, gusto nila akong palabasin. Lock ako sa isang lugar kung saan maaari nila akong kalimutan habang tinatamasa nila ang mga ari-arian na itinayo namin ni Enrique sa loob ng 40 taon. Gaano katagal na nila itong pinaplano? Mula kailan ang anak ko, ang sarili kong anak, ay bahagi ng conspiracy na ito. Kumuha ako ng mas maraming litrato. Bawat dokumento, bawat resibo, bawat papel na nagpapatunay ng ginagawa nila. Ang aking mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang kalungkutan ay nagbabago sa isang bagay na iba, isang bagay na mas malamig, mas kalkulante. Nakakita ako ng mas maraming bagay. Bank statements na nagpapakita ng malalaking withdrawal. 150,000 dito, 200,000 doon. Pera na sinasabing para sa pag-aayos ng bahay, ngunit hindi kailanman nagpakita sa anumang nakikitang pagpapabuti. At pagkatapos, sa likod ng ilalim na drawer, nakabalot sa isang plastic bag, nakita ko ang isang bagay na sumira sa puso ko. Ang gintong pocket watch ni Enrique, ang ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong siya ay naging 21, ang iningatan niya na parang isang kayamanan, at ang hinanap ko ng desperado pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kinuha ko ito ng may nanginginig na mga kamay. Maalikabok ito, inabandona, na parang wala itong halaga. Ngunit sa tabi nito ay isang papel, isang resibo mula sa isang pawn shop. Isinangla nila ito para sa 125,000 at hindi nila kailanman sinabi sa akin. Idiniin ko ang relo sa aking dibdib at sa wakas ay pinayagan kong umiyak ako. Umiyak ako para kay Enrique, para sa relo na ito na ang kasaysayan ng kanyang pamilya, para sa bahay na aming itinayo, para sa anak na hindi ko na kinikilala, para sa babae na ako. Hindi nakikita, ginamit, itatapon. Umiyak ako hanggang sa wala na akong luha. At nang matuyo ang aking mga mata, may lumabas pa sa kanilang lugar. Galit. Hindi ang sumasabog na galit na sumisigaw at nagtatapon ng mga bagay. Ang malamig na galit na nag-iisip, na nagpaplano, na naghihintay ng eksaktong sandali upang kumilos. Pinunasan ko ang mukha ko. Kinuha ko ang relo at inilagay sa bulsa ng aking apron. Inayos ko ang buong mesa ng eksakto sa dati. Isinara ko ang mga drawer. Pinatay ko ang ilaw. At nang bumalik si Vala noong hapong iyon na may sariwang styled na buhok at pininturahan ng pula ng mga kuko, nasa kusina ako, nagluluto ng hapunan, nakangiti, survival, tila natalo. Mabango, Mommy Esther, sabi niya, sinuri ang kanyang cellphone nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang mga paborito mo, sagot ko sa matamis na boses.
Chicken pot pie. Siya ay tila distracted at nagpunta sa kanyang silid. Patuloy akong nagluto, ngunit sa loob ng ulo ko, ang mga piraso ng isang plano ay nagsimulang mahulog sa lugar. Dahil kung may natutunan ako sa 68 taon ng buhay, ito ay ito. Ang pasensya ay isang sandata. Ang katahimikan ay isang strategy. At ang underestimation ay ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng sinuman. Mali ang pagtatasa nila sa akin. Tinrato nila ako na parang isang hangal na matandang babae na walang naiintindihan na pipirma sa anumang ilalagay sa harap niya, na pupunta ng mahinhin sa isang nursing home kapag iminungkahi para sa sarili niyang kabutihan. Noong gabing iyon, pagkatapos matulog ang lahat, kinuha ko ang aking cellphone. Nag-dial ako ulit sa numero ni Attorney Arnel. Esther, anong nangyari? Iniwan mo akong nag-aalala noong isang araw. Arnel, sabi ko ng tahimik, nakaupo sa aking kama na may relo ni Enrique sa aking mga kamay. Kailangan kong malaman kung ano eksakto ang mga karapatan ko sa ari-arian na ito, at kailangan kong malaman kung anong validity mayroon ang isang power of attorney na pinirmahan ng anak ko nang walang pahintulot ko. May katahimikan sa kabilang dulo. Pagkatapos, ang boses niya ay naging maseryoso. Sabihin mo sa akin ang lahat mula sa simula. At sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga plano, ang nursing home, ang pound watch, ang mga invoice, ang mga kahihiyan, bawat detalye. Habang ang boses ko ay nanatiling matatag, kahit na masakit ang puso ko, Esther, sabi niya sa wakas, ang bahay na iyan ay nasa pangalan mo lamang. Napakalinaw ni Enrique sa kanyang will. At ang power of attorney na iyan, kung nakuha ito sa ilalim ng panlilinlang o ng walang pagpapaliwanag ng buong saklaw sa iyo, ay maaaring tutulan. Ano ang magagawa ko? Ano ang gusto mong gawin? Tumingin ako sa paligid ng silid ko, ang tanging silid na nagtataglay pa rin ng ilan sa aking esensya. Ang mga muebles na binili namin ni Enrique. Ang mga litrato na hindi pa rin naaalis ni Vala. Ang pamilyar na amoy ng pabango ko na hinaluan ng mga alaala. Gusto ko ang bahay ko pabalik, sabi ko. Gusto ko ang aking dignidad pabalik. Gusto kong makita ng anak ko kung ano ang pinayagan niyang mangyari. At gusto kong matutunan ni Vala na hindi ako ang hangal na matandang babae na iniisip niya. Si Attorney Arnel ay nanatiling tahimik sandali. Pagkatapos, sinabi niya, kung gayon, kailangan nating kumilos ng may talino. Mayroon ka bang ebidensya ng lahat ng sinabi mo sa akin? Mga litrato, dokumento, resibo, lahat. Mabuti. Bukas, 2:00 ng hapon, kapag alam mong wala sila, pupunta ako sa bahay mo kasama ang isang notaryo. Susuriin namin ang lahat at maghahanda kami ng isang matibay na legal na plano. Ibinaba ko ang telepono, naramdaman na iba, mas magaan, na parang pagkatapos ng mga buwan ng pagdadala ng mundo, sa aking balikat sa wakas ay may iba pang nagbabahagi ng bigat. Noong gabing iyon, natulog ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, at napanaginipan ko si Enrique. Nasa hardin kami nang namumulaklak pa ang mga rose bushes. Hawak niya ang kamay ko at sinabi sa akin, hindi ka kailanman naging mahina, Esther. Naghihintay ka lang ng tamang sandali, nagising ako sa pagsikat ng araw, at alam kong dumating na ang sandaling iyon. Eksaktong 2:00 ng hapon dumating si Attorney Arnel kinabukasan. Nakita ko siya mula sa bintana ng aking silid-tulugan, isang 72 taong gulang na lalaki, may uban, kasama ang kanyang kupas na leather briefcase na kilala ko sa loob ng 30 taon. Kasama niya ang isang dalaga na may salamin at isang kulay abong tailord suit, sinabi niya na notaryo. Lumabas si Vala para kumain kasama ang kanyang mga kaibigan. Nasa trabaho si Daniel hanggang 7:00. Binalak ko ang bawat detalye ng pulong na ito na parang hindi ako nagplano ng anumang bagay sa buhay ko. Binuksan ko ang pinto bago sila nagring ng bell. Esther. Niyakap ako ni Attorney Arnel ang may pagmamahal na parang ama na laging ibinibigay niya sa akin. Ayos ka ba? Ngayon, ayos na ako, sagot ko. At totoo iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko na mayroon akong kontrol. Ang notaryo ay nagpakilala sa sarili bilang Monica Harris. Siya ay mga 40 taong gulang at may matalas na tingin na sinusuri ang lahat. Nagustuhan ko siya kaagad. Walang awa sa kanyang mga mata, professionalism lang. Pinaupo ko sila sa sala, ang sala ko,
kahit na hindi ko ito nakilala sa lahat ng mga pagbabago ni Vala at inalok ko sila ng kape. Tumanggi si Attorney Arnel sa isang kaway ng kanyang kamay. Mamaya na, Esther, mag-usap muna tayo. Kinuha ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang lahat ng mga litrato na aking kinuha, ang mga dokumento tungkol sa ari-arian, ang power of attorney na pinirmahan ni Daniel, ang mga bank statement na hindi maipaliwanag na withdrawal. Ang quote ng nursing home na may sulat kamay na tala ni Vala, ang resibo para sa pound watch. Nagtatala si Monica sa isang tablet. Tumigas ang kanyang ekspresyon habang sinusuri niya ang bawat larawan. Mayroon ka bang pisikal na dokumento? Tanong niya nang hindi tumitingin. Nasa study. Maaari kong dalhin. Dalhin mo, pakiusap. Nagpunta ako para sa mga papel, ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Ang bawat hakbang na ginawa ko sa bahay na ito ay naramdaman na iba. Hindi na ako naglalakad na parang ang tolerated mother-in-law. Naglakad ako na parang ang may-ari na ako noon pa man. Nang bumalik ako na may full folder, kumuha na si Attorney Arnel ng ibang dokumento mula sa kanyang briefcase. Esther, bago mamatay si Enrique, pumunta siya sa akin. Alam mo, hinawakan ko ang lahat ng kanyang legal na gawain sa loob ng mga dekada. Ibinigay niya ang isang Manila envelope na selyado ng notary stamp. Iniwan niya sa akin ito ng may tiyak na tagubilin. Kung sa tingin mo ay nasa isang irregular na sitwasyon si Esther, lalo na tungkol sa bahay, buksan mo. Tinitigan ko ang envelope na iyon na parang ito ay isang mensahe mula sa kabilang buhay dahil iyon eksakto ang naroroon. Alam ni Enrique. Si Enrique ay isang very observant na lalaki. Hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari, ngunit alam niya ang kalikasan ng tao at alam niya ang halaga ng itinayo ninyo. Maingat na binuksan ni Attorney Arnel ang envelope. Ito ay isang notarized declaration na ginawa niya 3 buwan bago mamatay. Malinaw na sinasabi na ang ari-arian na ito ay dapat manatili lamang sa pangalan mo, na ang anumang pagtatangka sa transfer, pagbebenta, o pagbabago ng mga deed ay dapat mayroon ng iyong buo at may malay na otorisasyon. Mas mabuti kung kasama ang aking legal na payo. Nagsimulang umagos ang luha sa aking pisngi. Sinubukan ni Enrique na protektahan ako kahit pagkatapos ng kamatayan. Binasa ni Monica ang dokumento at tumango. Ito ay matibay. Napakatibay. At ang power of attorney na ito na pinirmahan ng anak mo, binuhat niya ang papel ng may paghamak. Ito ay kaduda-duda sa pinakamahusay. Sinasabi na para sa pamamahala ng mga ari-arian. Ngunit kung hindi mo kailanman partikular na otorisado ang administrasyon na iyan, kung hindi ipinaliwanag sa iyo ang buong saklaw, at kung may ebidensya na ginagamit ito laban sa iyong mga interes, maaari naming i-annul ito. Gaano katagal iyon aabutin? Tanong ko, pinunasan ang aking luha gamit ang likod ng aking kamay. Sa dokumentasyon na mayroon ka at ang backing ng dokumento ng iyong asawa, magagawa namin ito sa 72 oras. Ngunit Esther, lumapit si Monica. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Kapag nagsimula na tayo, wala nang balikan. Ang manugang mo ay makikita ito bilang isang deklarasyon ng digmaan. Posibleng ang anak mo din. Digmaan na ito, sagot ko sa isang matatag na boses. Ngayon ko lang nalaman na nasa loob ako. Hinawakan ni Attorney Arnel ang aking kamay. Ipinangako sa akin ni Enrique ang isang bagay pa. Sinabi niya sa akin, kung dumating ang sandali na kailangan ni Esther na mabawi ang kanyang lakas, ipaalala mo sa kanya kung sino siya. Ipaalala mo sa kanya na ang bahay na iyan ay hindi lang mga dingding. Ito ang kanyang kasaysayan, ang kanyang dignidad, at walang sinuman ang may karapatang kunin iyon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pinigilan na luha. Naging hangal ka, Esther, ngunit isang hangal na may mga deed sa pangalan mo. At binabago niyan ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang malamig na tubig. Tama siya. Ako ay naging hangal. Isang hangal na pinapayagan ang sarili ko na tratuhin ng ganoon. Isang hangal na naguguluhan ang pag-ibig ng isang ina sa obligasyon na tiisin ang lahat. Isang hangal na naniniwala na ang pagiging mabuti ay nangangahulugang pagiging hindi nakikita. Anong mga opsyon ang mayroon ako? Tanong ko, nagtuwid sa aking upuan. Nagbukas si Monica ng isang notebook. Option 1, direktang legal na komprontasyon. Nag-file kami ng eviction lawsuit para sa unlawful detainer,
ay annul ang power of attorney at palabasin sila sa ari-arian. Ito ang pinakamabilis ngunit ang pinaka-aggressive din option 2, bigyan mo sila ng ultimatum. Ipakita mo sa kanila ang lahat ng ebidensya na ito, ipaliwanag na alam mo ang kanilang mga plano, at bigyan mo sila ng deadline upang umalis ng kusang loob mas. Kaunting legal na traumatic, ngunit nakasalalay sa kanilang kooperasyon. At kung hindi sila makipagtulungan, babalik tayo sa option 1 pa rin. Ngunit hindi bababa sa binigyan mo sila ng pagkakataon. Naisip ko si Daniel, ang anak ko, ang batang pinalaki ko, ang lalaking pumirma ng mga papel sa likod ko, ngunit na baka hindi niya talaga naintindihan kung ano ang pinapayagan niya. Gusto kong makita nila kung ano ang nagawa nila, sabi ko ng dahan-dahan. Gusto ko ang sandali ng katotohanan na maging imposible na hindi pansinin upang hindi sila magtago sa likod ng mga excuse o justification. Ngumiti si Attorney Arnel. Ito ay isang malungkot ngunit proud na ngiti. Kung gayon, gawin natin ito ng tama. Idokumento natin ang lahat ng legal. Ihanda natin ang eviction order. At kapag handa ka na, kapag dumating ang tumpak na sandali, kumilos tayo. Ginugol namin ang susunod na 2 oras sa pagtingin sa bawat detalye. Kinuhanan ni Monica ng litrato ang lahat ng orihinal na dokumento. Gumawa kami ng isang inventory ng lahat ng ipinagbili o isinangla ni Vala ng walang otorisasyon ko. Kinalkula namin ang mga pinsala. Higit sa 4 milyon sa mga antikes, alahas, at mga bagay na mahalaga na nawala sa aking bahay. Maaari kang mag-file ng criminal charges para dito. Sabi ni Monica, misappropriation, dispossession, fraud. Hindi ko gustong sirain ang manugang ko, sagot ko. Gusto ko lang ang akin pabalik. Gusto kong ibalik niya ang ninakaw niya, at gusto kong umalis siya sa bahay ko. At ang anak mo? Ang tanong na iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng kahihiyan na pinagsama. Kailangan ni Daniel na makita ang katotohanan. Kailangan niyang magising. At kung nangangahulugan iyon ng paglayo sa kanya pansamantala sa akin, hayaan. Dahil ang isang anak na nagpapahintulot na tratuhin ang kanyang ina ng ganito ay hindi ang anak na pinalaki ko. Huminpit ang hawak ni Attorney Arnel sa aking kamay. Ipagmamalaki ka ni Enrique ngayon. Nang umalis sila, halos 5:00 na ng hapon. Umupo ako sa sala, nakatingin sa mga dingding na hindi na nagtataglay ng mga litrato ng buhay ko. Ngunit may nagbago. Hindi na ako nakaramdam ng pagiging maliit sa espasyo na ito. Hindi na ako nakaramdam na parang isang intruder. Si Vala ay bumalik 6:00 na may dalang mga shopping bag. Pumasok siya nang tumatawa sa isang bagay na nakita niya sa kanyang cellphone. Hi, Mommy Esther. Handa na ba ang hapunan? Halos, sagot ko nang nakangiti. Ngayon, ginawa ko ang paborito mong manok na may mole sauce. Perpekto. Gutom na ako. Nagpunta siya sa kanyang silid nang hindi man lang tumitingin sa akin. Bumalik ako sa kusina. Ngunit habang hinahalo ko ang sauce, hindi ko mapigilang umiti dahil ngayon ay mayroon akong isang bagay na hindi alam ni Vala na mayroon ako. May plano ako. May legal na backing ako. May ebidensya ako. At mayroon ako, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, ang ganap na katiyakan na hindi ako nag-iisa dito. Noong gabing iyon, habang naghahain ako ng hapunan, habang kumakain at nag-uusap si Vala at Daniel nang hindi nagbibigay pansin sa akin, pinanood ko sila ng may ibang mata. Pinanood ko sila na parang ang isang tao na may alam na lihim, na parang ang isang tao na may hawak na cards sa ilalim ng kanyang manggas, na parang ang isang tao na malapit nang baguhin ang laro ng lubusan. Masarap ang manok, sabi ni Daniel na puno ang bibig. Salamat, anak, sagot ko ng mahina. Ginawa ko ito ng may pagmamahal, tulad ng lahat ng ginagawa ko sa bahay na ito. Hindi man lang tumingin si Vala mula sa kanyang telepono, ngunit hindi mahalaga dahil sa lalong madaling panahon kailangan niya akong tingnan. Kailangan niyang makita ako. At ang araw na iyon, ang darating na araw na iyon, na aking maingat na inihahanda, ay magiging di malilimutan. Natulog ako noong gabing iyon na may relo ni Enrique sa aking nightstand. Nilinis ko ito ng maingat, inalis ang alikabok ng pagpapabaya. Kumikinang ito ngayon sa ilalim ng ilaw ng lampara. Malapit na, mahal, bulong ko, hinawakan ang baso ng relo. Malapit na nating bawiin ang atin, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko si Enrique na nakikinig sa akin, pumapayag, nandoon,
ginagabayan ako patungo sa sandali na sa wakas ay tatayo ako at magsasabing tama na. Kinabukasan, umalis ako ng bahay 9:00 ng umaga. Sinabi ko sa kanila na pupunta ako sa doktor. Halos hindi man lang tumingin si Vala mula sa kanyang cellphone. Umalis na si Daniel para magtrabaho. Ang office ni Attorney Arnel ay nasa downtown sa isang lumang gusali malapit sa courthouse. Umakyat ako sa hagdan ng dahan-dahan. Hindi na ang aking mga tuhod ang dati, ngunit nang may determinasyon. Naghihintay sa akin si Attorney Arnel at Monica. Ang lahat ay nakakalat sa mesa. Mga dokumento, litrato, ebidensya. Esther. Sabi ni Monica nang may ngiti na nagpatahimik sa akin, mayroon kang matibay na case. Napakatibay. Misappropriation, dispossession, fraud. Kung gusto mo, maaari mo itong dalhin sa criminal court. Hindi ko gustong sirain ang buhay ng sinuman. Sagot ko, gusto ko lang ang akin pabalik at gusto kong magbayad sila sa kinuha nila. Kung gayon, gawin natin ito. Ibinuklad ni Attorney Arnel ang ilang opisyal na dokumento. Eviction order para sa unlawful detainer. Annulment ng power of attorney para sa vice of consent at civil lawsuit para sa mga ari-arian na ipinagbili ng walang otorisasyon. Kabuang ibabalik 4,500,000 na isinasaalang-alang ang mga ipinagbili na bagay kasama ang mga ghost expenses. Gaano katagal silang mayroon para umalis? 72 oras mula sa notification. At kailan natin sila ino-notify? Tiningnan ako ni Attorney Arnel nang may matinding pansin. Kailan mo gustong gawin ito? Naisip ko ang umagang iyon sa almusal. Ang tawanan ng mga kaibigan ni Vala, ang mga salita na sumira sa akin. Ang matandang babae na iyon, luto lang ng masama ang alam. Naisip ko ang mga plano na narinig ko kagabi tungkol sa nursing home, tungkol sa kanilang mga pangarap na ibenta ang bahay ko at simulan ang sarili nilang buhay. Gusto kong maging pampubliko, sabi ko ng dahan-dahan. Gusto kong magkaroon ng mga saksi. Gusto kong maging imposible na tanggihan o itago. Ngumiti si Monica. Ano ang nasa isip mo? At pagkatapos ay sinabi ko sa kanila ang plano ko. Isang plano na nabubuo sa aking ulo sa loob ng ilang araw. Isang plano na nangangailangan ng perpektong timing at ganap na lakas ng loob. Nang matapos kong ipaliwanag, sumipol si Attorney Arnel ng mahina. Mas matalas ka kaysa sa akala ko, Esther. 40 taon ng pagpapakasal sa isang matalinong mekanik ang nagturo sa akin ng isang bagay. Ang timing ang lahat. Ang isang engine ay gumagana dahil ang bawat piraso ay gumagalaw sa eksaktong sandali. Ito ay magiging pareho. Pinirmahan ko ang lahat ng kinakailangang dokumento. Inihanda ni Monica ang mga order. Nag-ugnayan si Attorney Arnel sa notaryo at ang pulisya kung sakaling kailangan ng backup. 1 linggo, sabi niya sa wakas. Sa eksaktong 1 linggo ay execute natin. 1 linggo, inulit ko, naramdaman ang isang bagay na parang pag-asa na namumulaklak sa aking dibdib sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Bumalik ako sa bahay 1:00 ng hapon. Si Vala ay nasa sala kasama ang 2 sa kanyang mga kaibigan. Nakita nila akong pumasok. Kumusta ang check-up, Mommy Esther? Tanong niya sa peking boses ng pag-aalala. Ayos, sagot ko nang nakangiti. Sinabi niya sa akin na malakas ako na parang isang ok, na mabubuhay pa ako ng maraming taon. Nakita ko kung paano humigpit ng kaunti ang ngiti niya, kung paano tumigas ang kanyang mga mata. Mabuti iyan, sabi niya sa wakas. Mabuti iyan. Ngunit hindi ito mabuti, hindi para sa kanya at alam ko iyon. Nagpunta ako sa kusina upang gumawa ng kape para sa kanyang mga bisita. At habang ibinubuhos ko ang tubig, hindi ko mapigilang umiti dahil ang orasan ay tumitibok. At kapag dumating ang sandali, kapag handa na ang lahat, ito ay magiging maluwalhati. Ang linggo ay lumipas ng dahan-dahan at sa bilis ng kidlat sa parehong oras. Ang bawat araw na nagluto ako, naglinis, at mumiti ay isang araw na mas kaunti hanggang sa sandali ng katotohanan. Ang bawat gabi na naririnig ko ang mga bulong na plano ni Vala at Daniel ay fuel para sa aking determinasyon. Tumawag sa akin si Attorney Arnel araw-araw. Sigurado ka ba rito, Esther? Maaari pa rin nating gawin ito ng pribado, mas kaunting dramatic. Sigurado ako, sagot ko sa tuwing. Kailangan nilang makita.
Kailangan nilang makita ang lahat. Miyerkules ng hapon, 5 araw pagkatapos ng aming pulong, sinabi ko kay Vala sa pinakamatamis na boses na kaya kong gawin. Vala, sa Sabado, gusto kong gumawa ng isang espesyal na almusal para sa iyo at sa iyong mga kaibigan, bilang isang paumanhin para sa para sa pagiging isang pasanin minsan. Tumingin siya mula sa kanyang cellphone, nagulat. Pagkatapos, lumabas ang ngiti niya, ang ngiti na ginamit niya kapag akala niya ay nanalo siya ng isang bagay. Talaga, Mommy Esther. Hindi na kailangan. Pinipilit ko. Gusto kong gawin iyon. Laging sinasabi mo sa akin na hindi masarap ang pagkain ko, kaya gusto kong subukan na bumuti, gumawa ng isang espesyal na bagay. Maaari mo bang imbitahan ang parehong mga kaibigan mula noong isang araw? Nakita ko ang kalkulasyon sa kanyang mga mata, ang pagkakataon na ipahiya ulit ako sa harap ng kanyang social circle, upang muling patunayan ang kanyang posisyon bilang ang babae ng bahay habang ako ay ang obsolete na manugang. Okay, sabi niya sa wakas, imbitahan ko sila. Anong oras? 9:00 ng umaga. At pakiusap, sabihin mo sa kanila na pumunta. Mahalaga sa akin. Sige, anong ganda ng gesture. Ang tono niya ay condescending, na parang ang isang tao na nakikipag-usap sa isang bata na sinusubukang gumawa ng isang cute, ngunit pathetic na bagay. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Attorney Arnel. Sabado, 9:00 ng umaga. Lahat handa na. Kinumpirma niya. Ang notaryo ay darating 11:00. Ang eviction order ay pinirmahan. Ang mga judicial officers ay magiging on standby at ang moving truck ay darating 11:15. Perpekto. Esther, kumusta ang pakiramdam mo? Nanatili akong tahimik sandali, hinawakan ang kwintas na perlas ni Enrique. Nararamdaman kong buhay, Arnel. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nararamdaman kong ganap akong buhay. Noong Biyernes, binili ko ang lahat para sa almusal. Gumastos ako ng 15,000 mula sa sarili kong pensyon. Hindi ako humingi ng pera kay Daniel. Gusto kong ang bawat sangkap ay akin. Binili ko ang pinakasariwang berries mula sa palengke. Ang pinakamahusay na bakon, artisanal cheese, pastries mula sa Old Man Kiko's Bakery, organic coffee. Magluluto ako na parang hindi pa ako nagluto dati dahil hindi lang ito magiging isang almusal. Ito ay magiging isang statement. Sabado, gumising ako 5:00 ng umaga. Naligo ako ng matagal. Nagsuot ako ng pinakamahusay kong damit, isang wine-colored cotton dress na may borda na bulaklak na binili sa akin ni Enrique taon na ang nakakaraan para sa isang anibersaryo. Naglagay ako ng makeup ng maingat. Isinuot ko ang kwintas na perlas at ang matching earrings. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakilala ko ang babae na nakatingin sa akin. Hindi ito ang natalo na manugang. Siya si Esther Ramirez. Ang babae na nagtayo ng isang tahanan, ang babae na nagpalaki ng isang anak, ang babae na nakaligtas sa pagkawala ng pag-ibig ng kanyang buhay at nakatayo pa rin. 6:00, nagsimula akong magluto. Gourmet pancakes na gawa mula sa simula, scrambled eggs na may herbs at cream cheese, crispy bacon, hash browns na perpektong ginto, sariwang baked muffins na inayos sa isang wicker tray, kape na dahan-dahang nagluluto na may cinnamon. Mainit na chocolate na binati gamit ang kamay hanggang sa perpekto ang foam. Inihanda ko ang lamesa gamit ang tablecloth na nailigtas ko mula sa storage room. Ang binurda ng aking lola na may makulay na sinulid na nagsasabi ng mga kwento ng mga bulaklak at ibon. Kinuha ko ang magandang china, kung ano ang natira sa kanila, kung ano ang hindi pa naibenta ni Vala. Naglagay ako ng mga sariwang bulaklak sa gitna, pula at puting carnations. Ang lamesa ay mukhang maganda, marangal, tulad ng mga almusal tuwing linggo ng buhay pa si Enrique, at ang bahay na ito ay isang totoong tahanan. Bumaba si Vala 8:30. Tumayo siya sa pasukan ng dining room, nakatingin sa lahat ng may tunay na pagtataka. Wow, Mommy Esther, nalampasan mo ang sarili mo. Gusto kong gumawa ng isang espesyal na bagay, sagot ko ng may kalmadong ngiti, para sa iyo, para sa iyong mga kaibigan. Mukha itong mabuti. Hindi na siya makapagsabi pa. Ang aminin na maganda iyon ay ang aminin na may halaga ako, at hindi siya handa para doon.
Ang mga kaibigan ay nagsimulang dumating 9:00 ng eksakto, ang parehong 4 mula sa nakaraang almusal. Si Andrea, ang may blonde highlights. Si Sarah na may tuwid na itim na buhok. Si Linda, ang pinakabata, at si Lucy, na laging nakasuot ng designer glasses. Amoy incredible, sabi ni Andrea nang pumasok. Tinanggap ko sila ng nakangiti. Pinaupo ko sila. Naghain ako sa kanila ng kape, tsokolate. Inalok ko sila ng mainit na muffins na umuusok ng buksan. Nagsimula silang kumain, at sa kabila ng kanilang mga prejudice, sa kabila ng lahat, kailangan nilang aminin, masarap ito, sabi ni Sarah, tinikman ang mga itlog. Ang mga muffins. Na ito ay spektakular, dagdag ni Linda. Kumain si Vala ng tahimik, hindi komportable, dahil ang kanyang narrative na luto lang ng masama ang alam ko ay gumuho sa harap ng kanyang mga kaibigan. Gumalaw ako sa gitna nila na parang isang perpektong hostess, servile, matulungin, nakangiti. Hinayaan ko silang mag-usap. Nakikinig ako sa kanilang mga pag-uusap tungkol sa yoga, tungkol sa mga bakasyon, tungkol sa bagong restaurant na nagbukas sa downtown. At pagkatapos, nang nasa pangalawang kape na sila, nag-relax si Vala. Akala niya, ito talaga ang mukha. Ako ay nagpapakumbaba, ako ay tumatanggap sa aking lugar, ako ay naghahanda ng pinakamahusay na pagkain upang makuha ang kanyang pag-apruba. Well, sabi ni Vala, sumandal sa kanyang upuan, baka alam na ng manugang ko kung paano magluto kapag sinubukan niya. Tumawa ng hindi komportable ang mga kaibigan, kahit na nagpatuloy siya, pinalakas ng tawanan. Malaking trabaho ang pagkakaroon niya rito. Hindi ba mga babae? Ang mga manugang ay complicated. Oh, sabi ni Andrea. Ang akin ay isang lost cause. Gusto ng akin na pumunta rito at tumira sa amin, dagdag ni Linda. Sinabi ko sa asawa ko, over the dead body. Mas tumawa pa si Vala. Tinitingnan na namin ang mga opsyon upang ilipat siya. May ilang napakagandang nursing home ngayon na may mga activity na may mga taong kasing edad niya. Mas magiging maayos siya doon kaysa sa pagiging hadlang sa isang bahay na kailangan ng mga kabataan. Ang mga salita ay lumutang sa hangin na parang mga kutsilyo. Nakatayo pa rin ako sa tabi ng sideboard na may hawak na coffee pot. Ngumiti ako. Mas maraming kape? Tanong ko sa matamis na boses. Pakiusap. Ibinigay ni Vala ang kanyang tasa nang hindi tumitingin sa akin. Hinain ko siya ng dahan-dahan, maingat. At habang ginagawa ko, tiningnan ko ang orasan sa dingding. 10:30. Excuse me sandali, sabi ko ng kalmado. Kukuha pa ako ng mas maraming pastries. Naglakad ako papunta sa kusina, ngunit hindi ako huminto doon. Nagpatuloy ako sa aking silid. Isinara ko ang pinto. Kinuha ko ang aking cellphone. Tinawagan ko si Attorney Arnel. Handa na ako, sabi ko lang. Papunta na ako, sagot niya. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sa huling pagkakataon at bumalik ako sa dining room na may isang tray ng sariwang warm pastries. Nagpatuloy ang mga kaibigan sa pag-uusap. Ganap na nag-relax si Vala, tumatawa, tinatamasa ang kanyang papel bilang hostess sa isang bahay na hindi sa kanya. Lumipas ang 30 minuto pa. Nilinis ko ang kusina ng dahan-dahan. Hinugasan ko ang mga pinggan. Pinunasan ko ang bawat isa ng maingat. Gumalaw ako ng may katahimikan ng isang tao na alam eksakto kung ano ang paparating. At pagkatapos, 11:15 eksakto. Narinig ko ang tunog, isang mabigat na engine na huminto sa harap ng bahay. Ang air brakes ay sumisigaw. Nag-uusap pa rin si Vala, distracted. Ang kanyang mga kaibigan ay nakatingin sa kanilang mga cellphone. Ngunit naglakad ako papunta sa bintana ng sala at tumingin sa labas. Isang moving truck ang nagpa-parking, malaki, puti, na may logo ng isang transport company. Sa likod nito, 3 kotse, ang kay Attorney Arnel, ang isa na kay Monica Harris, at isang opisyal na kotse na may plaka ng gobyerno. Sa wakas ay napansin ni Vala ang aking tindig sa bintana. Ano ang problema, Mommy Esther? Wala, mahal. Sagot ko nang hindi lumilingon. Dumating lang ang mga bisita. Anong mga bisita? Tumunog ang doorbell. Mahaba, opisyal, imposible na hindi pansinin. Kukunin ko, sabi ko ng kalmado.
Naglakad ako papunta sa pinto. Naramdaman ko ang tingin ng lahat ng mga babae sa likod ko. Binuksan ko ito. Si Attorney Arnel ay naroon na may leather briefcase. Sa tabi niya, si Monica Harris na may isang makapal na folder. Sa likod nila, isang notaryo na hindi ko kilala na may seal at opisyal na stamp at 2 judicial officers na nakasuot ng walang dungis na uniform. Magandang umaga, Esther, sabi ni Attorney Arnel nang nakangiti. Magandang umaga, Arnel. Pakiusap, pumasok kayo. Pumasok ang lahat, ang kanilang mga sapatos ay umalinggaw-laban sa tile floor. Ang katahimikan sa dining room ay ganap. Tumayo si Vala. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naguguluhan ang kanyang mga kaibigan. Ano? Anong nangyayari? Nautal si Vala. Nagsalita si Monica Harris sa isang malinaw at professional na boses. Vala Cordero. Ako si Attorney Monica Harris, legal na kinatawan ni Imrek Esther Ramirez, biyuda ni Cordero. Nagdadala ako ng isang eviction order para sa unlawful occupation ng ari-arian na ito, pati na rin ang isang civil lawsuit para sa misappropriation of assets sa halagang 4,500,000. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tumingin si Vala sa akin sa unang pagkakataon. Talagang tiningnan niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na nagpuno sa akin ng isang madilim ngunit kinakailangang kasiyahan. Takot. Mommy Esther, ano ito? Naglakad ako papunta sa gitna ng sala. Lahat ng mga mata ay nasa akin at nang nagsalita ako, ang boses ko ay lumabas ng matatag, malinaw, nang walang bakas ng panginginig. Ito, Vala, ang araw na binawi ko ang bahay ko. Tumigil ang oras. O, sa tingin ko, iyon ang naramdaman sa sandaling iyon kung saan ang lahat ng tingin ay nag-ugnay sa akin, kay Attorney Arnel, sa mga opisyal na dokumento na hawak ni Monica Harris na parang sila ay mga banal na pangungusap. Binuksan ni Vala ang kanyang bibig, ngunit walang tunog ang lumabas. Ang kanyang mga kaibigan ay nagyelo na may mga tasa ng kape na kalahati lang ang narating sa kanilang mga labi, na parang mga salt statues sa gitna ng aking dining room. Hindi ko maintindihan. Sa wakas ay nasabi ni Vala, nanginginig ang boses. Mommy Esther, ano ito? Anong nangyayari? Naglakad si Attorney Arnel, binuksan ang kanyang briefcase nang may tumpak na rehearsed movements. Hayaan mong ipaliwanag ko, Dim.S. Cordero. Sa loob ng huling 2 taon, sinakop mo ang ari-arian na ito na pag-aari lamang ni Imrek Esther Ramirez. Sa panahong iyon, ipinagbili mo ang mga ari-arian ng pamilya ng walang otorisasyon, binago ang ari-arian ng walang pahintulot, at nakakuha ng mga benepisyo sa ekonomiya sa pamamagitan ng panlilinlang. Hindi totoo iyan. Ang boses ni Vala ay tumaas ng isang octave. Ito ang bahay ng asawa ko. Nakatira ako rito. Kami ay pamilya. Ang bahay na ito, pumasok ako, at ang boses ko ay naging mas malakas kaysa sa inaasahan ko, ay did lamang sa pangalan ko, tulad ng nangyari mula noong 1983. Ang asawa mo, ang anak ko, ay hindi kailanman naging may-ari ng ari-arian na ito. Nagkalat si Monica ng mga dokumento sa dining table, sa tabi mismo ng mga plato na may natitirang pancakes at itlog, mga deed sa pangalan ni Esther Ramirez, will ni Enrique Cordero, kung saan malinaw na sinasabi niya na ang ari-arian ay dapat manatili lamang sa pangalan ng kanyang asawa. Notarized declaration ni Enrique Cordero, 3 buwan bago mamatay, na nagtatatag ng tiyak na proteksyon laban sa hindi tamang transfer. Tiningnan ni Vala ang mga papel na parang nakasulat sa isang banyagang wika, ngunit pumirma si Daniel may power of attorney siya. Power of attorney na nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Kumuha pa si Monica ng mga dokumento. Pumirma si Daniel Cordero ng isang dokumento na sinasabing tutulong sa property tax paperwork. Ang buong saklaw ay hindi ipinaliwanag sa kanya. Hindi ito ginawa sa harap ng isang notaryo, kasama ang kanyang ina, at ginamit ito para sa mga layunin na hindi kailanman otorisado. Sa makatuwid, ito ay void. Ito ay ridiculous. Sinubukan ni Vala na mabawi ang kanyang composure, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Hindi kayo maaaring pumasok ng ganito at paalisin ako sa bahay ko. May mga karapatan ako. Ang mga karapatan na mayroon ka, sabi ni Attorney Arnel nang may katahimikan na kaibahan sa lumalaking histerya ni Vala,
ay ang mga karapatan ng sinumang sumasakop na dapat umalis sa isang ari-arian kapag hiniling ng lehitimong may-ari. Mayroon kang 72 oras upang umalis sa lugar kasama ang iyong mga personal na gamit. 72 oras? Halos sumigaw si Vala. Hindi niyo ito maaaring gawin. Tatawagan ko ang abogado ko. Pakiusap, gawin mo. Sagot ni Monica. Ang sinumang kompetent na abogado ay sasabihin sa iyo eksakto ang parehong bagay na sinasabi namin sa iyo. Hindi ito ang iyong ari-arian. Hindi kailanman. At ang lehitimong may-ari ay ginagamit ang kanyang karapatan. Ang mga kaibigan ni Vala ay nagsimulang magtipon ng kanilang mga bag, hindi komportable, gustong makatakas sa scene na ito na napunta mula sa isang kaaya-ayang almusal sa isang legal na drama sa loob ng ilang minuto. Sa tingin ko, dapat na tayong umalis, bulong ni Andrea. Vala. Tatawagan ka namin mamaya, dagdag ni Sarah, naglalakad na patungo sa pinto. Hindi. Hinawakan ni Vala ang kanilang mga braso. Kayo ay mga saksi. Nakikita ninyo ito. Ang babae na ito ay pinalalabas kami sa kalye. Ako at ang sarili niyang anak. Kumawala si Linda sa hawak ng mahinhin ngunit matatag. Vala, ito ay isang legal na usapin sa pagitan ng pamilya. Hindi kami dapat narito. Ngunit narinig ninyo. Ginawa niya ang almusal na ito upang ipahiya ako. Ito ay isang trap. Si Lucy, ang huling nagtungo sa pinto, huminto at tumingin sa akin ng direkta. Sa lahat ng nararapat na paggalang, Vala, ang narinig ko sa almusal ay ikaw na nag-uusap tungkol sa paglalagay ng manugang mo sa isang nursing home sa sarili niyang bahay. Sa tingin ko, may karapatan siyang ipagtanggol ang sarili niya. At umalis sila, lahat ng apat sa kanila, iniwan si Vala na nag-iisa sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga abogado, officers, at isang manugang na hindi nakikita na babae na akala niya ay kilala niya. Bukod sa eviction order, nagpatuloy si Monica na parang walang interruption. Mayroon kaming kumpletong dokumentasyon ng lahat ng mga ari-arian na ipinagbili mo ng walang otorisasyon. Ibinuklad niya ang mas maraming papel, mga litrato, screenshots ng mga online post. German porcelain dinnerware 80,000, sterling silver flatware 150,000. Colonial cabinet 250,000, gintong pocket watch, isinangla para sa 125,000 at hindi kailanman nabawi. At ang listahan ay nagpapatuloy sa kabuuang 750,000 sa mga ipinagbili na bagay. Namuti si Vala na parang isang sheik. Bukod pa rito, dagdag ni Attorney Arnel, mayroon kaming mga bank statement na nagpapakita ng mga withdrawal mula sa joint account kasama ang iyong asawa para sa mga pag-aayos at pagpapabuti na hindi kailanman ginawa. Kabuang 1,000,000. Kabuang halaga na ibabalik. Isinara ni Monica ang folder ng may matalas na snap. 4,500,000. Mayroon kang 30 araw upang bayaran ang bayad o haharapin mo ang criminal charges para sa misappropriation at fraud. Hinayaan ni Vala ang sarili niya na bumagsak sa isang upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala akong pera na iyon. Kung gayon, sabi ko, nagsasalita sa pangalawang pagkakataon, iminumungkahi ko na magsimula kang magbenta ng mga designer bag na iyan, ang mga mamahaling sapatos na iyan. Ang puting gintong bracelet na iyan na nagkakahalaga ng 250,000, lahat ng binili mo gamit ang pera ng pamilya ko. Tiningnan niya ako ng may purong galit. Ngunit sa likod ng galit ay may iba pa. Kawalan ng paniniwala, shock, ang pag-alam na lubos niyang mali ang pagtatasa sa matandang babae na akala niya ay kaya niyang manipulahin. Bakit? Bulong niya. Bakit lahat ito? Bakit ngayon? Naglakad ako papunta sa kanya ng dahan-dahan, sa bawat hakbang ay nararamdaman na mas matangkad, mas malakas, mas ako. Dahil 2 linggo na ang nakakaraan, naghain ako ng almusal, at nagreklamo ka sa harap ng iyong mga kaibigan. Sinabi mo na luto lang ng masama ang alam ko. Sinabi mo na hindi mo alam kung paano mo ako tiniis. At tumawa silang lahat. Kumurap si Vala na aalala. Ngumiti ako. Kinuha ko ang mga tasa ng tahimik. Nagpunta ako sa aking silid. At sa sandaling iyon, may nagsabi sa loob ko, tama na. Komento lang iyon, sinubukan niyang bigyang katwiran ang sarili. Hindi, pinutol ko siya. Hindi lang iyon komento. Iyon ang huli sa libo-libo.
Iyon ang straw that broke the camel's back. Iyon ang sandali na nagpasya ako na hindi ko napapayagan ang sarili ko na tratuhin na parang basura sa bahay na itinayo ko. Tumunog ulit ang doorbell. Binuksan ng isa sa mga officers ang pinto. Si Daniel iyon, ang anak ko, dumating mula sa trabaho, nakasuot pa rin ng office shirt, maluwag ang tie. Pumasok siya ng nakangiti, hindi handa. Anong ginagawa ng lahat? Ang ngiti ay nagyelo nang makita niya ang scene. Ang mga dokumento, ang mga officers, ang moving truck na nakikita sa bukas na pinto. Ma, anong nangyayari? At naroon na, ang sandali na pinakakinakatakutan ko, ang pagharap sa anak ko, ang pagkakita sa mukha niya nang napagtanto niya na alam ko, na nakita ko ang kanyang pagtataksil. Daniel, sabi ko at nanginginig ang boses ko ng kaunti. Halika, umupo ka. May mga bagay na kailangan mong makita. Naglakad siya ng dahan-dahan, nakatingin sa pagitan ni Vala, na umiiyak na ngayon ng tahimik, at ako, na tumingin sa kanya ng maihalo ng pagmamahal at pagkabigo, na napakalalim na masakit sa pisikal. Esud Cordero. Inabot ni Attorney Arnel ang kanyang kamay. Ako si Arnel Vega, abogado ng pamilya mo sa loob ng 30 taon. Naaalala mo ako? Siyempre, Attorney Arnel. Hinawakan mo ang mga papel ng mamatay ang tatay ko. Eksakto. At ngayon, narito ako dahil humingi ng tulong ang nanay mo. Umupo ka, pakiusap. Umupo si Daniel, naguguluhan, natatakot. Ipinakita sa kanya ni Monica Harris ang parehong mga dokumento, ang mga benta, ang mga withdrawal, ang nursing home, kote, ang mga plano na ibenta ang bahay. Nakita ko ang mukha niya na dumaan sa iba't ibang emosyon, pagkalito, shock, kawalan ng paniniwala at sa wakas ay takot. Bumaling siya sa asawa niya. Ipinagbili mo ang mga gamit ng lola ko ang relo ng tatay ko. Kailangan namin ng pera, humihikbi siya. May pera kami. Nagtatrabaho ako. Hindi ka nagtrabaho sa loob ng 1.5 taon. Bakit mo kailangang ipagbili ang mga gamit ng pamilya ko? Para sa atin, para sa kinabukasan natin? Para sa oras na maging sa atin ang bahay na ito. Hindi kailanman magiging sa atin ang bahay na ito. Tumayo si Daniel ng biglaan. Sa nanay ko ito. Alam ko iyan palagi. Bakit mo iisipin? Huminto siya. Nakita ko siyang gumawa ng koneksyon. Naaalala ang mga pag-uusap, ang mga papel na inilagay ni Vala sa harap niya upang pirmahan, upang tumulong sa buwis, ang mga mungkahi tungkol sa mga nursing home para sa kabutihan ni nanay. Bumaling siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Ganap na kahihiyan. Ma, hindi ko alam. Sumpa, hindi ko alam na nagbebenta siya ng mga bagay. Ang power of attorney na pinirmahan ko ay para lamang sa para pamahalaan ang mga ari-arian ko. Tinapos ko ang pangusap para sa kanya. Binasa mo ba ang dokumento bago mo pirmahan, anak? Katahimikan. Tinanong mo ba si Attorney Arnel kung legal iyon? Kinonsulta mo ba ako? Sinabi ni Vala na formalidad lang iyon na gagawing mas madali ang paperwork. Nagtiwala ako. Nagtiwala ka sa asawa mo ng higit sa nanay mo, sabi ko. At masakit ang mga salita ng lumabas, ngunit kailangan nilang sabihin. At habang nagtitiwala ka, nagpaplano siyang paalisin ako sa sarili kong bahay, ilagay ako sa isang nursing home, ibenta ang tahanan na itinayo namin ng tatay mo sa loob ng 40 taon. Hinayaan ni Daniel ang sarili niya na bumagsak sa upuan, hawak ang ulo sa kanyang mga kamay. Diyos ko, ma, humihingi ako ng paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin. Ang mga paumanhin ay hindi nagbabalik ng relo ng tatay mo, sabi ko ng may katigasan. Ang mga paumanhin ay hindi nagbabalik ng China ng lola mo. Ang mga paumanhin ay hindi nagbubura ng 2 taon ng kahihiyan. Alam ko. Ano ang magagawa ko? Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin upang ayusin iyon. Tiningnan ko ang anak ko, ang batang pinalaki ko, ang lalaki na pinayagan ang lahat ng ito dahil sa kahinaan, dahil sa pagkabulag, dahil sa maling pagmamahal. Maaari kang magsimula, sabi ko ng dahan-dahan, itinaas ang eviction order. Mayroon kang 72 oras upang ilabas ang mga gamit mo sa bahay ko. Maaari kayong umalis ng magkasama o maaari kayong umalis ng hiwalay. Iyan ang desisyon mo. Ngunit aalis kayo.
Ma, wala akong mapupuntahan. May trabaho ka. May sweldo ka. Maaari kang mag-upa ng isang apartment tulad ng milyon-milyong tao sa lungsod na ito. Ang hindi mo maaaring gawin ay patuloy na manirahan dito. Hindi pagkatapos nito. Tumayo si Vala umuugoy. Ito ang kasalanan mo. Itinuro niya ang kanyang daliri sa akin. Tumutulo ang maskara sa luha. Ikaw ang nagdulot nito. Binalak mo ang lahat. Ang almusal na iyon ay isang trap. Inamin ko ng walang kahihiyan. Iyon ay dahil kailangan ko ng mga saksi sa kung paano mo ako tinrato. Kailangan ko ang sarili mong mga kaibigan na marinig ang mga plano mo. Kailangan ko ang sandaling ito na maging imposible na tanggihan o itago. Ikaw ay isang manipulator. Isang ni. Ako ay isang 68 taong gulang na babae. Pinutol ko siya sa isang boses ng bakal, na sa wakas ay nagpa siya na ipagtanggol ang sarili niya. Tawagin mo ito kung ano ang gusto mo. Tinatawag ko itong hustisya. Ang mga judicial officers ay nagsimulang gumalaw. Ang isa sa kanila ay nagsalita. Enres Cordero, Daniel, mayroon kayong 72 oras upang umalis sa ari-arian. Maaari mong kunin ang lahat ng iyong personal na gamit. Ang anumang bagay na pag-aari ni Eric Ramirez ay dapat manatili. Sisimula ng notaryo ang isang inventory ngayon upang matiyak na wala ng iba pang kukunin. Kinuha ng notaryo ang kanyang kamera at nagsimulang kunan ng litrato ang lahat. Ang sala, ang mga silid-tulugan, ang webless, ang bawat bagay ay na-record. Inilagay ni Attorney Arnel ang isang kamay sa aking balikat. Ayos ka ba? Tumango ako kahit na nanginginig ako mula ulo hanggang paa. Hindi dahil sa takot, kundi sa paglaya, sa adrenaline, sa napakalaking pakiramdam ng pagbawi ng isang bagay na fundamental. Ang boses ko. Ayos ako, sabi ko. Mas mahusay kaysa sa ayos. Ang mga manggagawa ng truck ay nagsimulang pumasok, hindi upang kumuha ng mga bagay, iyon ay darating mamaya, kundi upang markahan at i-classify, upang matiyak na kapag umalis si Vala at Daniel, kinuha lamang nila kung ano ang tunay na sa kanila. Tumakbo si Vala sa hagdan, umiiyak pa rin. Nanatiling nakaupo si Daniel, hawak ang ulo sa kanyang mga kamay, nasira, at tumayo ako sa gitna ng aking sala, ang bahay ko, ang tahanan ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman ko na makahinga ako. Ang susunod na ilang oras ay isang whirlwind. Dumaan ang notaryo sa bawat silid gamit ang kanyang kamera, dinodokumento ang bawat piraso ng webless, bawat bagay, bawat detalye. Sinuri ni Attorney Arnel at Monica ang mga papel sa dining room, verify ang mga inventory laban sa mga listahan na inihanda ko sa loob ng ilang linggo. Nanatiling nakaupo si Daniel sa parehong upuan, hindi gumagalaw na parang ang bigat ng katotohanan ay dinurog siya. Mula sa itaas ay dumating ang mga tunog ng mga drawer na bumubukas at sumasara ng marahas. Nag-iimpact si Vala ng may galit. Lumapit ako sa anak ko. Umupo ako sa harap niya. Naghintay ako hanggang sa wakas ay itinaas niya ang ulo niya at tumingin sa akin nang may namumula na mga mata. Miney! Nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kung gayon, makinig ka, sagot ko ng matatag, ngunit nang walang kalupitan dahil may mga bagay na kailangan mong maunawaan. Tumango siya, napalunok. Nang mamatay ang tatay mo, ang bahay na ito ay naging tanging kanlungan ko. Hindi lang dahil ito ang aking tahanan, kundi dahil bawat dingding, bawat sulok ay nagtataglay ng 40 taon ng buhay namin. Ang mga sakripisyo na ginawa namin, ang mga gabing puyat na nagtatrabaho, ang mga pangarap na natamo namin brick sa brick. Alam ko, Matthew. Hindi mo alam. Pinutol ko siya, dahil kung alam mo, hindi mo kailanman papayagan si Vala na ipagbili ang relo ng tatay mo. Ang relo na iyon na ibinigay sa kanya ng lolo mo noong siya ay naging 21. Ang relo na iyon na iningatan ng tatay mo sa buong buhay niya na parang isang kayamanan. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata, ang sakit ay maliwanag sa kanyang mukha. Hinanap ko ang relo na iyon sa loob ng maraming buwan pagkatapos mamatay ang tatay mo. Nagpatuloy ako. Umiyak ako gabi-gabi, iniisip na nawala iyon, na nabigo ako na protektahan ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. At sa buong oras, isinangla iyon ng asawa mo para sa 125,000 pera.
Ginamit niya upang bumili ng mga damit at alahas habang ako ay nagluluto at naglilinis na parang ako ang maid. Ma, hindi kita nakita na parang maid. Ngunit hindi mo ako nakita ng lubusan, hindi ba? Ang boses ko ay tumaas ng bahagya. Hindi mo kailanman napansin kung paano nawala ang mga litrato ng tatay mo. Kung paano ang webless na itinayo niya gamit ang kanyang sariling mga kamay ay pinalitan ng modernong basura. Kung paano pinunit ang mga rose bushes na itinanim niya upang maglagay ng berdeng plastic. Nagtatrabaho ako buong araw. Akala ko mga decorative changes lang iyon. At ang power of attorney, Daniel. Hinarap ko siya ng direkta. Iyon ba ay decoration lang din? Pumirma ka ng isang dokumento na nagbibigay ng kontrol sa sarili mo sa aking mga ari-arian. Binasa mo ba kung ano ang pinipirmahan mo? Katahimikan ang sagot niya. Inilagay ng asawa mo ang papel na iyon sa harap mo. Kinuha ko ang dokumento at inilagay sa lamesa. At pumirma ka ng hindi nagtatanong, nang walang pagkonsulta kay Attorney Arnel, nang hindi man lang sinasabi sa akin kung bakit. Dahil nagtiwala ako sa kanya, bulong niya. Dahil siya ang asawa ko at akala ko gusto lang niyang tumulong. At sa akin, anak, hindi ka ba nagtiwala sa akin? Sa sarili mong ina na nagpalaki sa iyo, na nagbigay sa iyo ng lahat, na hindi ka kailanman binigo. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang pisngi. Humihingi ako ng paumanhin, ako ay isang hangal, isang bulag at makasarili na hangal. Sumang-ayon ako ng walang pagpapalambot. Ikaw ay... At samantala, nagplano ang asawa mo na i-lock ako sa isang nursing home. Kinuha ko ang coat mula sa bulsa ko at inilagay sa harap niya. Ang pahina na may mga option sa nursing home, ang sulat kamay na tala. Option 1, sabihin sa kanya na para sa kanyang kalusugan. Option 2, hintayin siyang maging mas mahina. Pinanood ko siyang magbasa, kung paano ang mukha niya ay napunta mula sa kalungkutan sa galit. Siya ay commit sa iyo at ibebenta ang bahay na ito para sa 45 milyon. Idinagdag ko, bumili ng isang kondo sa mga burol. Simulan ang tunay mong buhay nang walang pasani ng matandang manugang na luto lang ng masama ang alam. Diyos ko! Tumayo si Daniel ng biglaan. Vala! Ang sigaw niya ay umalingaw sa buong bahay. Narinig namin ang nagmamadaling mga yapak sa hagdan. Bumaba si Vala na may namamaga na mga mata, nasira ang makeup. Ano? Sagot niya sa isang mapaghamong tono, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Ipinakita sa kanya ni Daniel ang mga papel sa nursing home. Ito. Talaga bang pinaplano mo ito? Ito ay para sa sarili niyang kabutihan. Sinubukan ni Vala na ipagtanggol ang sarili. Siya ay matanda na. Masyadong marami ang bahay na ito para sa kanya. Sa isang nursing home, mas magiging maayos siya. Kasi naungalingan. Inihagis ni Daniel ang mga papel. Ito ay para maibenta mo ang bahay niya. Para magkaroon ka ng pera para sa komportable mong buhay, habang ang nanay ko, ang babae na nagbigay sa akin ng buhay, ay nabubulok sa isang silid ng nursing home. Hindi iyon ang bahay niya magpakailanman. Balang araw, magiging sa atin iyon. Hindi kailanman magiging sa atin, umuungal si Daniel. Paano mo naisip iyon? Paano ka naging ganoon? Tumahimik siya, ang katotohanan ay bumagsak sa kanya. Minahal mo ba ako? Tanong niya sa isang sirang boses. O, para lang sa pera, para sa bahay? Para sa akala mo ay manahin mo. Binuksan ni Vala ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na nakakumbinsi. Minahal kita, sabi niya. Sa wakas, ngunit tila ito walang laman. Hindi, umiling si Daniel. Kung mahal mo ako, rerespetuhin mo ang nanay ko. Kung mahal mo ako, hindi mo ibebenta ang mga gamit ng tatay ko. Kung mahal mo ako, hindi mo ako papapirmahin sa mga dokumento nang walang pagpapaliwanag ng buong katotohanan. Bumaling siya sa akin. Ma, ang power of attorney, iaanul ko rito ngayon. Ano man ang kailangan kong pirmahan, pipirmahan ko. Ngunit kailangan mong malaman, hindi ko kailanman gustong kunin ang bahay mo. Hindi ko kailanman gustong saktan ka. Ako ay isang manipulated idiot, ngunit hindi iyon kailanman ang intensyon ko. Alam ko, anak, sabi ko ng mahina. Kaya, narito ka, nakikita ang lahat ng ito dahil kailangan mong makita ang katotohanan. Kailangan mong magising.
Lumapit si Attorney Arnel na may isang dokumento, isang annulment ng power of attorney. Pumirma ka rito, Daniel. Kinuha ng anak ko ang panulat at pumirma ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, pumirma siya ng ibang papel. Pagkilala na ang ari-arian ay eksklusibo sa akin. Pag-alis ng anumang pag-angkin sa hinaharap, pagtanggap ng eviction order. Nang matapos siya, ibinaba niya ang panulat at tumingin sa akin. Mapapatawad mo ba ako balang araw? Anak kita, sagot ko nang may luha sa aking mga mata. Ikaw ay laging magiging anak ko. Ngunit ang pagpapatawad ay nangangailangan ng oras at kailangan mong kitain iyon. Hindi sa mga salita, kundi sa mga aksyon. Anuman. Gagawin ko ang anuman. Magsimula ka, sabi ko ng matatag, sa pagtulong sa akin na mabawi ang lahat ng ipinagbili niya. Bawat bagay, bawat dolyar, ang 4,500,000 na dapat ibalik. Bumaling si Daniel kay Vala na umatras. Ibebenta namin ang lahat ng binili mo. Sinabi niya sa kanya sa isang nagielong boses. Bawat bag, bawat sapatos, bawat piraso ng alahas. Babawiin namin ang relo ng tatay ko mula sa pawn shop. Ibabalik namin ang bawat dolyar na ninakaw mo sa nanay ko. Wala kaming ganoong karaming pera. Kung gayon, kukuha kami ng pautang. Ibenta ko ang kotse ko. Gagawin ko ang kailangan kong gawin. Ngunit magbabayad ka ng utang mo. Pumasok si Monica Harris. Mayroon kang 30 araw upang ibalik ang buong halaga o magpapatuloy kami sa criminal charges. Ang misappropriation ay isang seryosong krimen. M. Res Cordero. Maaari kang humarap sa hanggang 8 taon sa bilangguan. Hinayaan ni Vala ang sarili niya na bumagsak sa sofa. Sa wakas ay naunawaan ang laki ng nagawa niya. Gusto ko lang ng isang mas mahusay na buhay, sabi ko, nang walang awa. Sa halaga ng pagsira sa akin, sa halaga ng pagnanakaw ng aking dignidad, ang aking tahanan, ang aking kapayapaan. At alam mo kung ano ang mas masahol pa, Vala? Na kung ikaw ay naging magalang, kung tidrato mo ako ng may kaunting pagsasaalang-alang, ibabahagi ko sana ang lahat sa iyo. Sana ako ang manugang na sumuporta sa iyo, na nagmahal sa iyo, ngunit pinili mo ang kahihiyan, manipulation, pagnanakaw. Humihingi ako ng paumanhin, umiyak siya. Wala akong pakialam, sagot ko ng malamig. Ang mga paumanhin mo ay hindi nagbabalik ng 2 taon ng buhay ko. Hindi nila ibinabalik ang mga gamit ng asawa ko. Hindi nila binubura ang mga salita mo. Ang matandang babae na iyon, luto lang ng masama ang alam. Ang mga salitang iyon ay nagpaliit sa kanya dahil alam niya na sinabi niya ang mga iyon at alam niya na iyon ang pagkakamali na nag-trigger ng lahat ng ito. Tinapos ng mga manggagawa ng truck ang kanilang inventory. Pinirmahan ng mga notaryo ang mga huling dokumento. Kinumpirma ng mga judicial officers na ang eviction order ay in effect. 72 oras, inulit ng isa sa kanila. Pagkatapos niyan, ang anumang natitirang pag-aari ay ituturing na inabandona at ang may-ari ay maaaring magtapon nito. Tumango si Daniel. Aalis kami bukas. Hindi ko kailangan ng 72 oras. Uupa ako ng isang apartment ngayon. Magkasama? Tanong ko, nakatingin sa pagitan niya at Vala. Nagkaroon ng mahabang paghinto. Tiningnan ni Daniel ang kanyang asawa ng may ekspresyon na hindi ko pa nakita sa kanya. Ganap na pagkabigo. Hindi ko alam, ma, sabi niya sa wakas. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong i-process ang lahat ng ito. Ngunit sa ngayon, aalis kami ng magkasama dahil legal pa rin siyang asawa ko. Ngunit kung makaligtas ang kasal namin dito. Iniwan niya ang pangungusap na hindi tapos. Humihikbi si Vala ng tahimik ngunit hindi nagprotesta. Wala na siyang argumento na natitira, walang manipulation, walang kapangyarihan. Si Attorney Arnel at Monica ay nagsimulang magtipon ng kanilang mga gamit. Esther. Niyakap ako ni Attorney Arnel. Magaling ang ginawa mo. Ipagmamalaki ka ni Enrique. Salamat, Arnel, sa lahat, sa pagtulong sa akin na mahanap ang boses ko. Nang umalis ang lahat, ang mga abogado, ang notaryo, ang mga officers, ang mga manggagawa ng truck, nanatili akong nag-iisa sa sala kasama si Daniel at Vala. Maaari kayong manatili sa huling gabing ito, sabi ko nang may pagod. Bukas, gusto kong umalis kayo.
At tuwing linggo, Daniel, maaari kang pumunta rito para kumain kung gusto mo. Ikaw lang. Para makapag-usap tayo, para maibalik natin ang nasira. At ako? Tanong ni Vala sa isang maliit na boses. Tiningnan ko siya. Ang babae na ito na nagpahiya sa akin, nagnakaw sa akin, nakipagsabwatan laban sa akin. Ang babae na ito na sinubukang kunin ang lahat sa akin. Ikaw, sabi ko ng dahan-dahan, ay hindi welcome sa bahay ko kailanman ulit. Kapag nabayaran mo ang bawat dolyar ng 4,500,000 na utang mo, kapag natupad mo ang iyong legal na obligasyon. Pagkatapos lamang, isasaalang-alang ko kung mapapatawad pa kita. Ngunit abutin iyon ng mga taon, maraming taon. Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya. Umakyat ako sa aking silid. Inalis ko ang wine dress na may borda na bulaklak. Isinuot ko ang aking komportableng pajamas. Umupo ako sa aking kama na may relo ni Enrique sa aking mga kamay. Ginawa ko, mahal, bulong ko. Nakuha ko ang bahay natin pabalik. Nakuha ko ang aking dignidad pabalik. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, umiyak ako. Ngunit hindi iyon luha ng sakit. Sila ay luha ng paglaya, ng tagumpay, ng pagkakaroon ng lakas na hindi ko alam na mayroon pa ako. Noong gabing iyon, natulog ako ng malalim at napanaginipan ko si Enrique na nakangiti sa akin, sinasabi sa akin na magiging maayos ang lahat. Tama siya. Magiging maayos ang lahat. Ang sumunod na linggo, eksaktong 1 linggo pagkatapos ng almusal na nagbago ng lahat, gumising ako sa araw na pumapasok sa aking bintana. Hindi ang mahiyain na ray of light na sumisingit sa pagitan ng mga hiniram na kortina, kundi ang buo, mapagbigay na araw na naliligo ang aking silid sa bahay ko. Umalis si Daniel at Vala noong Sabado ng umaga. Nakita ko silang nagkarga ng kanilang mga maleta sa inuupahang kotse na nakuha ng anak ko. Hindi ako tiningnan ni Vala. Niyakap ako ni Daniel sa pinto, matagal, mahigpit, na may uri ng yakap na sumusubok na sabihin ang lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Tatawagan kita bukas, ma, sinabi niya. Inaasahan kita balang araw para sa tanghalian, sagot ko. Ikaw lang. At iyon ang nangyari. Bumangon ako ng dahan-dahan, tinatamasa ang katahimikan. Hindi ito ang tensyonadong katahimikan ng dati na puno ng hinanakit at pinigilan na kahihiyan. Ito ay isang malinis, mapayapang katahimikan, ang katahimikan ng isang tahanan na sa wakas ay nabawi ang balance nito. Naglakad ako sa bahay ko. Ang bawat hakbang ay isang tahimik na pagkuha. Ang sala kung saan wala ng minimalist furniture pieces na hindi ko gusto. Ang dining room kung saan ang tablecloth ng lola ko ay bumalik sa lugar nito. Ang kusina kung saan maaari akong magluto ng walang pakiramdam na pinapanood. Hinihamak. May trabaho na dapat gawin. Maraming bagay na dapat ibalik. Ang mga walang laman na espasyo kung saan ang mga bagay na ipinagbili ni Vala ay dati naroroon. Ang mga dingding na nangangailangan ng mga bagong litrato ng buhay ko, ng kasaysayan ko, ng aking Enrique. Ngunit may oras ako at may kapayapaan ako. Tumawag si Attorney Arnel alas 10 oras ng umaga. Esther, kumusta ka nang nagising? Mabuti, Arnel. Napakabuti. May balita ako. Nagsimula na si Vala sa pagbebenta ng kanyang mga gamit. Nabawi na namin ang 600,000 at kumuha si Daniel ng isang personal na pautang para sa 1,000,000 pa. Aabutin nila ang mga bayad. At ang relo ni Enrique. Nabawi namin iyon kahapon mula sa pawn shop. Narito sa office ko. Maaari mo itong kunin kailanman gusto mo. Agad na tumulo ang luha. Pupunta ako roon ngayon. Nagbihis ako ng maingat. Beige linen pants, isang puting embroidered blouse, ang aking komportableng sapatos, ang kwintas na perlas ni Enrique. Naglagay ako ng kaunting makeup. Sinuklay ko ang aking buhok ng may pag-ingat. Gusto kong magmukhang mabuti. Gusto kong maging maayos ang pakiramdam. Ang biyahe sa office ni Attorney Arnel ay ginawa ko sa isang taxi, pinapanood ang lungsod na dumadaan sa bintana. Ilang beses ko na bang nilakad ang mga kalye na ito kasama si Enrique na magkahawak kamay, nagpaplano ng aming kinabukasan. Ilang beses na ba naming ipinangako na walang maghihiwalay sa amin? At narito ako, isang biyuda, ngunit hindi natalo, nag-iisa, ngunit hindi nasira, mas malakas kaysa sa naisip ko.
Tinanggap ako ni Attorney Arnel nang may mainit na ngiti at inabot sa akin ang isang itim na velvet box. Sa loob, makintab at naibalik, ay ang pocket watch ni Enrique. Nilinis at inayos niya ito. Ang ginto ay kumikinang na parang bago. Ang mekanismo ay gumagana ng perpekto. Ang malambot at patuloy na tik-tak ay parang isang tumitibok na puso. Salamat, bulong ko, idiniin ang relo sa aking dibdib. Salamat sa lahat, Arnel. Ipinangako sa akin ni Enrique na aalagaan kita kung may mangyari at ginawa ko. Ngunit Esther, ang totoo, ikaw ang nag-alaga sa sarili mo. Binigyan lang kita ng mga tools. Ikaw ang nagkaroon ng lakas ng loob na gamitin ang mga iyon. Bumalik ako sa bahay na may relo sa aking purse. Hinahawakan ito bawat ilang minuto upang matiyak na totoo iyon, na nabawi ko iyon. Linggo, 1:00 ng hapon, nagring ng bell si Daniel. Nag-iisa siya. May dala siyang isang bag ng mga pastries mula sa Old Man Kiko's Bakery at mga bulaklak. Pulang carnations, ang mga paborito ko. Hi, Minnie. Hi, anak. Tuloy ka. Nagluto ako ng mole poblano, ang paborito niyang ulam mula noong bata pa siya. Ang niluto ni Enrique at ginawa namin para sa kanya sa lahat ng birthday niya. Pulang kanin, beans mula sa palayok, sariwang tortillas na binili ko sa palengke noong umagang iyon. Umupo kami sa lamesa, ang parehong lamesa kung saan naganap ang napakaraming pagkain ng pamilya. Ngunit ngayon, 2 lang kami, ina at anak na sinusubukang itayo ulit ang mga tulay na nasunog. Ma, nagsimula si Daniel pagkatapos ng unang kagat, nasa therapy ako. Nagulat ako. Naghanap ako ng isang psychologist. Kailangan kong maunawaan kung paano ko pinayagan ang lahat ng ito na mangyari. Kung paano ako naging bulag, napakahina. Hindi ka mahina, Daniel. Ikaw ay manipulate. Baka. Ngunit ako rin ay complicit. Ang pagpirma ng power of attorney na iyon nang walang